Kumusta mga ka-diskarte chicks? Welcome back sa ating channel no kung saan ang usapin tungkol sa diskarte sa pag-ibig. Ngayon, pag-uusapan natin ang 10 tips makalaglag panty sa aming mga babae. Minsan ba naisip mo na ba kung bakit may mga lalaking hindi naman kagwapuhan kung tutusin pero sobrang lakas ng dating sa mga babae? Ano ba ang sikreto nila? May pera ba sila? Magaling ba silang mambola? Magaling bang sumayaw? Meron ba silang likas na talento sa pag-attract ng mga kababaihan? Sa video na ito ay ibubulgar natin ng 10 tips makalaglag panty sa aming mga babae. Tara at simulan na natin. Number 1, focus. Kapag naka-laser focus ng maayos ang lalaki sa amin, example nito guys, yung kapag magkasama kayo at nagde-date at dapat iwasan o bihira lang ang gamit ninyo ng cellphone ninyo at halos buong attention mo ay nakafocus sa kanya. Kasi kapag gamit ka ng gamit na cellphone mo ay parang pinapakita nyo na rin na kanya na hindi siya ang pinaka-importante sa mga oras na yon. Dapat kapag magkasama kayo, halos lahat ng atensyon mo nakafocus mo na sa kanya. Ang maglabas ka ng cellphone habang nagdidate kayo o kumain para makipag-text o makipag-usap sa iba ay hindi magandang ugali, maliban na lamang kung urgent o emergency. Number 2, kapag may palabra de honor ka, believe kami sa mga lalaking may word of honor. Kaya talagang ginagawa at pinaninindigan ng kanilang mga salita. Yung lalaking kapag sinabi niyang ganitong oras ay darating siya, ay talagang dumating siya ng ganong oras. O yung lalaking nangakong tutulungan na kami sa paghahanda ng birthday ni mama ko at talagang ginawa niya o iba pang binitawan niyang salita. Pinapakita lang niya na meron siyang palabra de honor. Basta mga kadiskarte, wag na wag kayong magbibitaw ng mga salitang hindi ninyo kayang gawin o panindigan. Sobrang turn off yan sa amin. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, baka naman i-hit mo ng subscribe button. Now na! As in, now na! Number 3, kalma lang. Ang hindi pagkakaunawaan sa isang relasyon ay talagang nangyayari yan. Kasama yan at parte ng anumang relasyon. Pero ang pagkakaroon na sobrang mainitin na ang ulo ay isang bagay na dapat niyong baguhin. Kung ikaw ay tipong mabilis o madaling mag-init ang ulo sa kaunting bagay lamang, mag-iingat ka. Lalo na kung hindi mo pa siya jowa o kung nagsisimula pa lamang kayo. Learn to control your emotions. Nakikita ng partner mo kung paano mo tratuhin ang ibang tao o kung paano ka magalit sa mga tao, kung paano ka magmaneho ng sasakyan mo, kung ikaw ba ay barumbado at madaling mag-road rage. Nag-iisip-isip na rin yan na baka kung magkatuluyan kayo, ganun din ang gagawin mo sa kanya. Kaya kung may tendency ka na ganito, baguhin mo na yan at kalma yan. Kalma. Number 4, adventure. Gustong-gusto namin kapag may kaunting thrill at adventure ang kasama naming guy o partner. Yung tipong may halong excitement tulad ng isasama kami sa isang mataas na bundok o sa isang white sand beach o sa isang napakagandang lugar na hindi pa namin napupuntahan. Gusto namin yan, basta make sure na adventure na safe. Huwag yung aayain mo kami sa tuktok ng bundok na delikado o pupunta tayo sa isang lugar na alanganin.
Give a good time, hindi bad experience. Number 5, challenging. Maging challenge kayo sa amin. Guys, gusto namin yung may challenge din sa amin ng isang lalaki. Gusto namin ng may nagagawa din kami para sa inyo. So for example, may paborito o gusto kayo pagkain, tanungin nyo kami kung kaya naming iluto yan. O may problema kayo sa ginagawa nyong report o sa computer, tanungin nyo kami, baka alam namin ang solusyon. Na-attract kami sa mga guys na binibigyan din kami ng challenges. Hindi yung puro na lang sila ang gumagawa. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, baka naman i-hit mo ng subscribe button. Now na! As in, now na! Number 6, surprise. Huwag niyong sabihin lahat ng pinaplano nyo sa amin, guys. Hayaan niyong hulaan namin ang mga susunod nating dates. Kung saan tayo pupunta or kung saan romantic dinner date tayo kakain. Gustong gusto namin sa mga lalaki ang sinosurpresa kami. Hindi lang sa mga dates kahit sa maliit na bagay. O regalo lang. Basta surpresahin nyo kami. Maghanap ka ng regalo hindi komot. Yun talaga pinagplanuhan mong bilhin para sa kanya. Something unique. Huwag yung ordinary, please. Baka isipin namin cheap lang kami para sa inyo at ordinary lang. Gawin mo extra ordinary naman. Number 7, alam ang aming pangangailangan. Guys, depende din sa sitwasyon ha, pero kung magiging sensitive kayo sa pangangailangan ng jowa ninyo o kahit hindi nyo pa siya jowa, napakalaking bagay ito. Kapag may idea ka kung ano ang maaaring pangangailangan niya at kaya mo namang ibigay, sobrang ma-appreciate namin nito. Example, kung narinig mo na nasira ang kanyang kawali o electric kettle sa bahay nila at kaya naman ang budget mo, hindi masama kung bibilhan mo siya. Or kung siya ay isang ordinaryong empleyado at sira na kanyang working shoes, isama mo siya sa department store at bilhan mo siya ng extra pairs ng shoes or bilhan mo siya ng payong na magagamit niya sa tag-ulan. Small things ito guys, pero big things para sa amin. Kaya mag-isip na ng pangangailangan niya na baka kaya mong punuan. Number 8, guidance. Kapag nagbibigay ang lalaki ng advice sa isang babae, mas maganda kung hintayin mo muna at intindihin mo muna ang sitwasyon bago ka magbigay ng advice. Makinig kang mabuti sa sinasabi naming mga babae at hintayin mong tanungin ka namin ang opinion mo. Kung gusto ba namin ang advice mo, gusto lang ba namin makinig ka? So, kung hindi namin hinihingi ang advice mo, mas magandang makinig ka na lang at makisimpatya sa amin. Number 9, becoming a fan. Itinutulak kaming maging successful. Mga ka-diskarte chicks, kung kaya ninyong maging number 1 fan ng jowa nyo sa larangan na kanya ginagawa o sa kanyang trabaho, sobrang laking bagay nito para sa amin. Yung nandyan kayo kapag nag-aalanganin kami sa aming trabaho, kung kaya ba namin ito o gusto naming sumuko at chine-cheer nyo kami o binibigyan kami ng moral support para ipagpatuloy lang namin no matter how hard. Tapos kung magawa namin ang trabaho ng maayos dahil sa pag-push nyo sa amin, ay sobrang mahuhulog palalo ang loob namin sa inyo. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, baka naman i-hit mo ng subscribe button. Now na! As in, now na! Number 10, honest compliment. Puriin mo naman siya. Dapat marunong kang pumuri sa kanya mga ginagawa. Halimbawa, sa pananamit niya, sa pagme-makeup niya, or sa pagluluto niya. Basta siguraduhin tunay.
ang pagpupuri mo sa kanya. Tandaan, nag-effort siyang gawin ng mga bagay-bagay kaya bigyan mo siya ng tamang acknowledgement sa efforts niya. Maging ano pa, kasimple ito. So guys, alin dyan sa 10 na yan mga ka-diskarte chicks ang meron ka? Alin ang wala ka pa? Tandaan, ang lahat ng yan ay kayang-kaya mong gawin kung gugustuhin mo. Hindi lang para sa babaeng tinatarget mo o hindi lang para sa jowa mo, kundi higit sa lahat para sa sarili mo rin. Sa katagalan, ikaw rin ang makikinabang dyan. So guys, ito lamang ang aking simpleng message sa inyo. Tanggapin ang mga taong nakakaakit sa atin dahil sa kanilang galing at kabutihan. Sila ang nagbibigay kulay at saya sa ating buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa iba pang useful na content. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi. Let's spread love.